Isang magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po natin sumusubaybay. Amen, amen. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, North, South, East, and West Corner. A blessed Thursday evening sa inyong lahat. At kung mapapantay natin ang ating speaker, mas maganda para pantay din ang tenga natin. Ang lakas dito. Alright, anyways, magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran natin. Excuse me. Na sumusubaybay ngayon sa ating programang Staying Alive. And once again, Team Focus, welcome. And of course, malaking shoutout sa Southeast Border family. Shoutout sa inyo lahat at shoutout sa lahat ng tribes of Southeast Border at 5 Books of Moses. Yan. Basta huwag na kayo makialam, yun na yung amin. Okay, so kaya malaking shoutout sa inyo, of course. Shoutout sa aking mahal na asawa. At kay Baby LG na sana kalmado na ngayon. At malaking shoutout sa mga Chosen Gen at saka SB Gen. Yan, pinagsama, chaos ang labas. Kaya yan, and let's enjoy sa lahat ng mga Team Focus leaders. Share the link at ipasa na yan sa mga grupo. At shoutout sa grupo natin na i-like nyo po profile natin Marivic. Marivic Albasin Baga, yan po ang pangalan ng kanyang Facebook profile. Like for a cause. Okay, heart if you love the Philippines. Yan, kaya lagi niyong tatandaan, mahal kita, Pilipinas. Kala ko rest in peace yung nakalagay doon. Yan, kaya pakilike na lang po at para hindi na po siya magalit. Okay, tawag po namin dyan, like for a cause. So, yun po. Ilalagay po namin yung link sa comment. Wag na, okay. Basta, search nyo na lang po yung Marivic Albasin Baga, like for a cause. Yan, sige. Sir Dominic, magandang gabi sa'yo, Sir Dominic. By the way, good morning sa'yo, Brother Hartley. Ay, wow. Guys, shoutout po ulit sa mga young people, Team Focus. Magandang gabi sa inyong lahat. And binabati ko nga pala ang grupo ko sa young people, Trusted Timothy. I hope you're watching. And of course, sa mga young people namin, sa Tribe of God. Yan, dyan sa Agdonis Station. I hope you're watching and excited. Lalo na po yung mga sinenda ko ng link. Trixie, I hope you're watching. And James, I hope you're watching. And of course, binabati ko rin. Hindi ikaw. Ibang James yan. Okay, si Gian. Yan, Gian, I hope you're watching. And shoutout din pala kay Mami. Mami, good evening. Yan po. Maraming salamat, Team Focus. I hope kayo ay nanonood at excited sa ating topic ngayon pong gabi. Yan, Sir Maki. Yan, kaya magandang gabi ulit sa lahat ng mga kapatiran. And of course, ay nandito pa rin tayo sa ating topic na marching towards your commitment. And ngayon, usapin na natin Team Focus kanina. Ang ganda ng usapin natin sa Baptist Lunch. I do believe na sana nakinig kayo. Team preparation and team focus. But now, it's Thursday night. So, alam natin ngayon, ngayon ay gabi ng mga Team Focus X Junior Church. Junior Church. Oh. Alam ko slash. Ha? Alam slash. Hindi, tandem na eh. Tandem na. Kaya Southeast. Ano ba? Ano to? Sabi ko, Team Focus X Junior Church. Pakita natin. Shoutout sa mga live studio audience natin. May Sunday school din yan, Repping Junior Church. Yan. Shoutout Sir RG. Andi dito yung mga miyembro mo. Yan. Yan. At alam mo kasi Sir Dominic, bago tayo magtuloy-tuloy. By the way, eto seryoso ako Seryoso ako. Praying ako sa mga young people na member ng Team Focus na ngayon ay exam. Marami nag-exam ngayon. Talaga, sir? Marami, di ba? Exam ngayon eh. Hindi, itong na to. Midterm. Diba? So, kaya I am praying sa inyo at nawa ay pagpalahain kayo ng Panginoon. May God continually bless you sa inyong pag-aaral. Lagi nyo lang tandaan. God bless you. Mama Mary loves you. Yeah. Pampabuhay na siya. Seryoso, pinapanalangin ko kayo mga Team Focus, no? Kaya sa lahat ay mag-aral lang maigi at siguraduhin na ang lahat ng mga natutunan ninyo ay may apply ninyo sa katabi ninyo. Anyways. May sa katabi. Mali ba? May sa bahay lang yan online. Ay, sorry. Aray ko po. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Marching towards our commitment is very important. Team Focus that you should find yourself
that you are disciplined and maturing as you march towards your commitment. Short recap tayo, Sir Dominic. Amen. Magandang gabi ulit, Team Focus. Ang pinag-usapan natin last week, napag-focus na ni Sir Maki last week yung lack of professionalism. Ito yung Team Focus, in-explain sa atin ni Sir Maki yung professionalism. Okay? Hindi porkit meron kang trabaho, pwede ka nang tawagin na professional. Diba? In-explain ni Sir Maki last week, basta sundin mo lang ang tinuturo ng Biblia, you can be called a professional. Ayusin mo lang ang buhay mo. At ibase mo yung yung action mo, the way you act, ibase mo lang sa salita ng Diyos. Hindi, tsaka sinabi rin ni Sir Maki last week, hindi porket meron kang pinag-aralan, ikaw ay matatawag na professional. No. Di ba, nagbigay siya ng example last week, marami tayong makikilala sa TV na lang, o kaya sa messenger sa Facebook, sa social media, mga professional, mga may pinag-aralan pero nasan sila ngayon? Nasa kulungan. So, hindi porket ikaw ay may pinag-aralan, ay ikaw na ay matatawag na professional. So, sinabi pa ni Sir Maki, having the biblical education, yan ang totoong taong professional. And it will help you succeed on your goal. Sinabi ni Sir Maki yan. Being professional is not a hard thing. Sinabi ni Sir Maki, bakit? Kaya lang naman nagpapahirap kasi mas gusto natin yung way nila, way ng mga nasa labas ng mundo. Kaya palagay natin ang professional sobrang hirap. 'Di ba? Kaya sobrang hirap, kaya sabi ni Sir Maki, in-explain pa niya last week, professional, ang taong mga professional, yung mga yan ay focused. 'Di ba? Ang ganda ng natin, team focus. So ang isang professional na tao, focused yan. Focused yan saan? Focused yan sa kanyang trabaho. Focus yan sa di ba nagbanggit siya, kung ikaw ay 13 years old, mag-act ka na 13 years old. Huwag mong pilitin na 13 years old katapos namumuhay ka na para kang team prep. Di ba? Sabi nga ni Sir Maki, act your age. At ang sinabi niya pa doon, don't waste your time. Yan ang taong professional, team focus. Dahil sa focused siya sa kanyang trabaho, hindi siya nagsasayang ng oras. Yan. That's why if you are professional, you should be focused on your commitment. And dalawa yun, di ba? In-explain sa atin nung first week pa lang, nung first episode natin na itong marching towards your commitment, may dalawang bagay na nakakatulong sa isang team focus ngayon. Ano yun? Discipline and professionalism. Di ba? Pag ikaw ay disciplined, ikaw ay professional. Pag ikaw ay professional, dapat ikaw ay discipline. Hindi pwede magkahiwala yung dalawang yun. Okay? And dinagdag pa, don't act like someone you are not. Yan. Don't act like someone you are not. Huwag mong pilitin. Kasi pag pinilit mo, hindi ka na professional. Ano ka nang tawag sa'yo? Actor. Yan. Be still before, tataas yan na, dinagdagan pa ni Sir Maki. Yung binasa natin yung ating verse, Psalms 37 verse 7. Rest in the Lord. Diba? Sabi nga, sinabi ni Sir Maki last week, yung rest doon ay trust. Trust in the Lord. Be still before the Lord. Magtiwala ka lang. Di porket ay mahirap na ay magwawala ka na, magbabago ka na ng commitment mo. Diba? Sabi ni Sir Maki, stay calm. Let God be God in your life. Maniwala ka, rest your life doon sa sovereignty ng Diyos. Dahil with that, kaya mo lagpasan niyang training. Binanggit natin yan last week. If you are not calm, madali tayong lumipat sa easy. Kaya anong mangyayari? Tulad na lang ngayon, nabanggit kanina, karamihan ng mga estudyante ngayon nag-e-exam. So instead na mag-stick doon sa kanyang pinag-aralan, dahil sa sobrang hirap na di niya matandaan yung sagot, anong gagawin niya? Mag-cheat na. So yun na, nawala na yung kanyang commitment. Nag-focus na siya doon sa easy side. So wait on God, be still, rest before the Lord. Diniinan ni Sir Maki yun, before the Lord. Okay? Diyos muna bago ikaw. Okay? At ito pa, dinagdagan din natin last week, if it gets harder, doesn't mean you should stop. It is a part of your training. Diba? Kaya nga panahon ngayon, team focus, ito yung panahon mo for training, hindi porkit nahirapan ka, magpapalit ka ng commitment. Diba? Yung commitment, sabi nga natin, pinag-usapan natin last week, commitment is not about hindi yan simula ka ng simula lagi.
Sabi nga ni Pastor, madali lang magsimula ng commitment. Ang tanong, kaya mo bang tapusin? Yan ang commitment, Team Focus. So, tas dinagdagan pa ulit ni Sir Maki, consistency. Consistency is key to success. Don't quit when it gets hard. Huwag kang papayag na magpapatalo kasi pag nalampasan mo yung mahirap na part na yan, doon mo masasabi na meron kang natutunan at ikaw ay talagang professional. Yan, Sir Maki, yan po yung napag-usapan natin last week. Yan, kaya I do believe, no, young people, na dapat lahat kayo ay nakikinig, lalo na sa inyo Team Focus. Alam nyo, napakaganda na itong pinag-aaralan natin kasi kanina, alam mo sa tuwing maririnig ko, Sir Dominic, yung tinatawag nating yung word na professionalism, it seems like it is very impossible for you as a teenagers to be professional eh. Pero ang tatandaan nyo, hindi imposible na sa edad yung ganyan, kayong member ng Team Focus ay maging professional. Katulad ng binanggit ko at na-recap ni Sir Dominic kanina. Pag sinabi nating professional Team Focus, tatandaan niyo, hindi mo kailangan ng bago ka matawag na professional na higher education. Hindi mo kailangan ng mga ganun. Okay? Of course, yun ay bahagi ng pagiging professional when it comes to you talking as a worker or as nagtatrabaho ka sa isang kumpanya. Yan. So, and alam nyo, ang malaki kasi ang sakop actually ng professionalism. Na pag sinabi nating professionalism, you are applying what you have learned and living the life doon sa kung ano yung natutunan mo. That is being professional. Alam nyo, ito ha, makinig kayo, Team Focus. May mga adults tayo nanonood dito, may mga professional, God is good. Yan. may mga professional tayo dito na mga kasama. Alam niyo, ito yan eh. Alam mo ba, Sir Dominic, ang pagkakamali ng maraming tao ngayon, nagkakamali sila. Yes, sir. Yes. Wisdom. Ang pagkakamali ng maraming tao ngayon, Sir Dominic, yung matuto ka sa isang bagay, halimbawa, nag-aral ka ng English. Okay? Nag-aral ka ng English, pero hindi, nag-aral ka ng English, nakapagtapos ka ng, sabihin natin ganito na lang, let's just put this in this way. Meron kang pinagtapusan. Okay? Nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ilalagay muna natin to sa general term of professionalism. Okay? Nakapagtapos ka sa iyong pinag-aralan. Yung kurso mong of course ay natapos mo. Ay, wow. Okay? Okay? Yung what a course. Okay? Yung anong course mo? Obstacle? Sige. Proud ka man, no? Yeah. I'm good. What's your course? Obstacle. Anong tapos mo? BSVC. Ano yan? Bachelor of Science in Vulcanizing Shop. Natapos mo yan. Okay? Natapos mo yan lahat. Sige, natapos mo. Okay. But professionalism ay hindi doon nababase. Ulitin ko ha. Sabi ko nga sa'yo, natapos mo. Ang dami ko kasing sinabi, wala namang katotohanan. Hindi, joke lang. Kidding aside, lahat ng sinabi ko sa inyo, sabihin natin natapos nyo talaga. Yung course nyo, lahat ng ano nyo, lahat ng natutunan nyo sa school, natapos din nyo. Yun na lang, generally speaking. But it doesn't mean that you are already professional. Amen. At hindi mo yun matatawag na professionalism kung nakapagtapos ka doon. Aha. Wala, grabe naman to. Ano ginawa mo kaming ob-ob? Hindi. Wala akong sinasabing ganon. Wala akong sinasabing hindi kayo nag-aral ng maigi. Wala akong sinasabing ngayon. Alam niyo kung bakit Team Focus? I hope na nakikinig kayo lahat. Okay? I hope na nakikinig kayo lahat, Team Focus. Ang professionalism kasi, papasok kapag ipinasamuhay mo yung natutunan mo. That is professionalism. Pero, kung yung pinagtapusan mo, yung pinag-aralan mo ay natapos mo lang at hindi nakita sa buhay mo, that is not professionalism. Because professionalism is living a life based on what you have learned. Bakit? Kasi doon mo ngayon maipapractice ang lahat ng natutunan mo.
That is what we call professionalism. Kaya ka tinatawag na professional engineer, professional nurse, professional ganito, doctor, professional ganyan. Kaya ka tinatawag na ganyan kasi you are living the life of your profession. Kaya nga pag tinanong what is your profession, ano sagot mo? Ano? Sir, may sinabi po. Good evening po, Pastor Hill. Good evening Ay, po. maganda gabi po, Pastor Hill. May kinoment po si Pastor, sabi, commitment is seen in our involvement, and involvement breeds attachment. Yeah, yes. Yeah. Kaya yan ang tatandaan ninyo. Totoo yan. Alam mo, Sir Dominic, as you march towards your commitment, nabanggit to ni Pastor Hill kagabi, mahalaga ang attachment. Attachment kanino? Attachment mo sa Panginoon. Kasi, yan yung sinasabi ko ngayon sa inyo. Kaya napakahalaga na dapat ipakita ninyo ang pagiging professional nyo. Team focus. Now, tinan nyo. Katulad nung nabanggit ko last week, Sir Dominic, there are so many ways para maging professional ka using as you march towards your commitment. Sabi ko nga last week yung, meron to uso ito kalimutan ko kung ano tawag. Paborito kong panoorin to sa YouTube Yung, my God, yun, stolen valor. Alam mo ba yung stolen valor, Sir Dom? O, alam mo ba kung ano ibig sabihin nun? Marami kasi lalo na sa United States, sa Amerika, maraming benefits ang pagiging sundalo doon. Tsaka doon, respetado talaga ang sundalo. Dito nag-away-away doon, respetado talaga ang sundalo. Actually, pag nakadamit yung pang sundalo doon at pumila ka sa airport, i-upgrade nila yung ticket mo. Kung ikaw man ay nasa first class, kung economy ka, i-update ka nila sa first class. At i-upgrade ka nila from first class to business if still seats are available pa. So, ganun nila ka-respetado. At sa lahat ng stores, meron kang discount and everything. Lahat, ganun nila respetado. Pero alam mo ba, Sir Dominic, kaya meron tinatawag na stolen valor. Kasi may mga taong nagtitake advantage ngayon. That kahit hindi naman yun ang professional, they will act. They will act as a soldier para makuha yung benefits. Now, kung nakukuha niyo yung punto ko, team focus, okay? Kung makukuha niyo yung punto ko, hindi ka pwedeng magkunwari when it comes to professionalism. Amen. Hindi mo pwedeng sabihin na, naalala ko, meron sinabi sa akin yung aking asawa, si Mami Shobe, may sinabi sa akin to Pagdating sa firing, kapag hindi ka marunong pag hindi ka marunong pumutok, pumorma ka na lang. Kabitan mo lahat yan, 6 na holster, ikabit mo. Pero yun ang magiging basihan ngayon na hindi ka marunong. If you cannot, sabi nga yun, natanda ko na yung sinabi niya, if you cannot perform, jaform. Diba? Pormahan mo na lang. Bakit? Hindi ka naman marunong Pero sa mata ng mga nakakaalam, alam nilang hindi ka marunong. Bakit? Kasi grabe ka pumorma Yan yung sinasabi ko sa inyo that you cannot fake professionalism. Alam nyo kung bakit? Professionalism is biblical. Yung pagiging professional, yan ay biblical. Alam nyo kung bakit, team focus? Kasi nga, the very essence of professionalism is living the life based on what you have learned. And that is Bible. Amen, amen. Kaya nga sa atin, kayo bilang isang Kristiyanong kabataan, merong itinuturo sa inyo ang Panginoon as you march towards your commitment, habang papunta ka sa commitment mo, habang tinatahak mo yung landas ng commitment mo. Kaya halimbawa, ngayong taon, katulad ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, ngayong taon, nag-goal ka, ito yung commitment ko. Huwag mo nang antayin yung December 31 para sabihin mong, tsaka mo pagtatrabahuan yung commitment mo. No. Sabi nga natin sa Baptist Lunch, hindi post-dated check ang commitment. Every day, may proseso yan para hanggang sa matapos itong taon mo, nagmamarch ka towards your commitment. Now, as you march towards your commitment, gusto ng Diyos na maging professional ka. Kaya nga in verse number 7, on the first part of that verse, ang sabi ng Bible, rest in the Lord and wait patiently for Him. Now, tinan nyo, kung mapapansin nyo, team focus no nakaraan ay tinalakay ko sa inyo yung rest in the Lord. Okay, alam nyo na yan. Hindi na tayo mag-ano mag-dwell dyan to save much time kasi I want you to understand this carefully. Kasi ako, nanggaling din naman ako sa edad ninyo, sa young people na, sabi nga ng ating mahal na pastor, madali lang naman katulad nung kinoment ng ating mahal na pastor, di ba? Madali lang magbitaw ng commitment. Pero yan ay makikita saan? Sa ating involvement.
At yung involvement natin yun naman ngayon ang magbe-breed ng attachment. Okay? So the goal of commitment, of your commitment, dapat ang ending niyan ay ma-attach ka sa Diyos. The subject of your commitment. Pero kapag hindi yan ang nangyari, hindi yan ang commitment mo. Diba? Kaya nga sabi ko, Sir Dom, professionalism pa rin ang bagsak. Kasi if your commitment, if you will not live your life based on what you have learned on the Word of God, mababaliwala mo yung commitment mo. Amen. At higit sa lahat, Sir Dom, kapag hindi ka, ang nakakalimutan ng maraming kabataan ngayon, kapag hindi ka namuhay ayon sa iyong mga tutunan, you will never involve yourself in your commitment. Amen. You will always do things outside your commitment. Amen. At kapag nangyari yon, asahan mo, hindi yan magbe-breed ng attachment. Yes, sir. Bakit? Kasi ito yung commitment mo, ito yung natutunan mo na dapat sanang magpupush sa'yo to involve yourself on your commitment, at ang ending yan ay attachment, pero hindi na yon. Mapapasawalang bahala na yun. Bakit? Lack of professionalism. Which is, sa pagmamarch towards your commitment, etong bagay na ito, mahalaga ang involvement dito, Sir Dominic. Kaya nga, sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Rest in the Lord. Yan ang sabi ng first part. Now, let's go to the second part. Now, the second part says, wait patiently for Him. Okay? Now, Sir Joshua, kung may papalabas natin sa screen, no? Ang sabi ng Bible dyan, rest in the Lord and wait patiently for Him. Okay? Now, ang ibig sabihin yan, that the word patience emphasizes or suggesting that one should not be hasty or anxious but trust in God's timing. Okay? Now, sabi ng Bible, rest in the Lord and wait patiently for Him. Thank you, Sir Josh. Balik mo dito. Okay, tingnan nyo. Keep focus, listen up. A lot of you are rushing your commitment. Familiar ba yung word, Sir Dom? Yes, sir. Yes, sir. Anong sabi ng ating mahal na pastor? Huwag mong mamadaliin. Hindi yan minamadali. Your commitment has a process. In order for you to achieve your commitment, kailangan mo dumaan sa proseso. Bakit? Kasi habang nasa proseso ka, mahalaga ang proseso, Sir Dominic. Alam niyo kung bakit mahalaga? Team Focus ang proseso. Kasi pag ang proseso, hindi mo pwedeng basta-bastahin yan at basta lang lakdawan. Bakit? Kasi ang proseso, ang magiging daan para matanggal ang mga bagay na hindi para dyan. Okay? Kaya nga minsan, di ba, meron tayong tinatawag na mga processed foods. Bakit? Kasi meron dyang mga tinatanggal, ito hindi to kasali dyan. Ito hindi to. Bago yan ilabas sa market, meron kayong makikita dyan na, ewan ko kung meron dito sa bottled water kung saan nakalagay dyan. But, commonly, yan ay makikita nyo sa mga gamit. Yung QC, di ba? Quality check. Na nakalagay doon. Makikita nyo yan sa likod ng mga appliances o sa mga gamit pa. Bakit? Yan ay patunay na yan ay dumaan sa proseso. Kaya nga quality check, okay, na nakalagay at ididikit yung sticker na yon kapag yun ay pumasa at nakadaan sa proseso. Now, may mga nagla-lockdown na basta lang nila didikitan yon, kaya nga pag nasira, wala ka na. Kaya madaling masira ang gamit. Now, ganito yan, Team Focus. Dito sa ating pinag-aaralan, if you march towards your commitment, one of the things na para makita ang iyong pagiging professional, dapat dumaan ka sa proseso. Now, as you march towards your commitment, meron tayong verse na ginamit. Ngayon, nandun tayo sa wait patiently for Him. Na sabi ko sa inyo, nandiyan dyan yung salitang patience. Na yung salitang patience na yan, in-emphasize yan, na ikaw dapat ay hindi ka maging anxious at hindi ka maging hasty. Alam nyo ba pag sinabing hasty? Yung gigil na gigil ka sa kagustuhan mong mangyari. At pag sinabing anxious, yung parang ang laging may katanungan. Yung parang kang ano ba? Parang kang, wag na natin tuloy. Hindi ba yun? Wala na yun. Di ba? Yung parang ang laging, tamang sirot lang, di ba? Tamang bigayan lang. Di ba? Lakas ng amat. So, yung tamang ganun lang ba?
Oh, parang laging, ano ba kaya? Ano na kaya nangyari? Ano na kaya nangyari? Di kasi dapat ito yan. Gusto ko, ito dapat yung mangyari. Yung sabi ng Panginoon, wag mong gagawin yan. You should trust in God's timing. Kaya nga sabi ko sa inyo, but rather trust in God's timing. Kasi ang pinakamaganda as you march towards your commitment, huwag kang magmamadali. Sa marching, okay? Sa marching, kailangan mong sundan ang pacing. Pag nagmadali ka sa pacing, mapapagod ka. Sabi ko nga sa inyo, mapapagod ka. Ngayon, pag ikaw ay hindi sumunod sa pacing ng marching, malaki ang tendency na mawala ka sa cadence. At pag nawala ka sa cadence, prone ka na ngayon na magkamali ka ng step. At pag nagkamali ka ng step, delikado kang ma-injury. Yun ang nakakatakot kapag ginusto mo ang isang bagay na yun ang nakakatakot kapag ikaw ay sobrang hasty at sobrang anxious. Doon na nga lang sa word na hasty, Sir Dom, grabe na yun eh. Di ba? Tingnan ninyo. Merong naalala ko yung doon na kamakailan pinapanood namin yung airsoft na nangyari sa Tarlac, airsoft gaming na nangyari sa Tarlac, and that is before gun ban, okay? Sa lahat ng nasa live, before gun ban. Sa lahat ng mga haters dyan, before gun ban namin ginawa yun. Okay? So, ganun. So, makikita mo doon, noong una, kakagrupo namin yan, si Sir Hiner Jr., ang aming sniper. Kagrupo namin yan. Nung una may plano kami. Ang plano namin, para mabilis naming mabit yung pinakamaagang minuto na natapos, kailangan mauna yung sniper. So, ang unang plano namin, si Kuya Hiner, si Pastor Hill, and then so on and so forth hanggang sa makarating sa dulo na line namin. Ngayon, ang sabi ni Pastor, hindi. Ako ang leader, ako mauna. Di Pastor, kasi dapat, hindi, ako mauna. Sundan nyo kasi meron lumabas, Sir Dom, na word na meron akong pacing para sa inyo. Na pag pinanood mo yung video namin, Sir Dom, ang ganda ni Sir Hiner tingnan at ni Pastor Hill, talagang makikita mo synchronize ang kanilang step. Ngayon, bakit? Bakit yun ang ginawa ni Pastor Hill? Kasi, hindi pwede na si Sir Hiner, mabilis nga siya tumakbo. Maring mauna siya sa pwesto namin. Maring mauna siya, pero pagdating doon, hingal ka na. So, yung breathing mo ngayon, ganun na. So, malaki ngayon ang tendency na kapag sumilip ka, sa sniper, may breathing din yan. Diba? 1, 2, and then pagdating sa 3, you hold your breath on 3. Ngayon sa sobrang hingal mo, pag hold mo, mauna ka pang mamatay sa binaril mo. Diba? Mauna ka, huwag naman ganyan. Pero makita mo doon, Sir Dom, dahil ganun yung pacing, pag-akyat ni Sir Hiner ngayon, split seconds lang, sapul siya mamelay. Ay, hindi. Yung lobo. Sorry. Yung lobo. Aray ko po. Sapul yung lobo. Sapul agad yung target. And that signals yung movement namin ngayon. Ngayon, ako malaki ang chance ang matalo kami doon kapag hindi kami sumunod sa pacing ni Pastor. Bakit? Siyempre, lahat kami hingal eh. Kahit sabihin mo gano'ng kalapit yung target, kapag hingal kasi nga, pumutok ka ganun ka ng baril. Di ba? Hindi ka makakagalaw ng maayos. Pero dahil na beat namin yung minutes, nanalo kami. Now, what pushes us doon sa sitwasyon na kami ay nanalo ngayon? Yung pacing. Yung tamang pacing. Now, pag masyado kang mabilis, maaaring makarating ka doon, pero sa sobrang hingal mo nga, wala ka na. Kumbaga, sa sobrang gusto mo, gigil kang manalo. Sige, manalo ka, ganito. Gusto ko manalo, yun lang ang gusto ko mangyari, manalo ako. Dahil sa ganun mo, napagod ka. Kaya ngayon, pagdating mo na doon sa time na kung saan i-apply mo na yung natutunan mo, hindi mo na ngayon magawa. Bakit? You're so tired enough. Pero nandoon yung eagerness mo, nandoon yung gigil mo na you're so hasty. Hindi, ito gusto ko mangyari, No, pero sabi ng Panginoon, wait patiently for me. Sabi ng Bible, rest in the Lord and wait patiently for Him. Hayaan mo, be still. Ang sabi nga sa kanta, di ba? Be still and let God move. Rest in the Lord nga, sabi. Rest in the Lord. Amen. And wait
patiently for Him. Hayaan mo siya yung gumalaw. Oh, balik tayo doon sa sinasabi ko, Sir Dominic, sa pacing pag nagmamarch ka. Ang tamang pacing ay pag sinabi ng battalion commander na lakad padakda, kad, bang, bang, ganun lang. Eh yung iba nagbibit mo, ganun na eh. Oh. kaya minsan pag plutong, to, parang nag-breakdancing. Diba? Parang napagod ng husto eh. Oh, hindi mo na ngayon nakuha. Oh, tapos pagkatapos, pag upo doon sa graduation sa PSS, ang sakit ang tuhod ko. Alam mo ba, sakit ang tuhod ko. Hindi ka sumunod sa pacing eh. Right, amen. Diba, hingal ka ngayon, imbis na yung parada, sana na-enjoy mo, nireklamo mo. Diba? Pero pag sumunod ka sa pacing ng Diyos, you will march towards your commitment, yung masasatisfy ka talaga. Pansin mo, sabihin natin, team focus. Nakarating ka na, nakuha mo yung gusto mong mangyari. Naabot mo kaagad yung commitment mo. Pwede ka mag-testimony. Mabirang salamat sa Panginoon na talagang na August pa lang, tapos ko na yung commitment ko. Ha? August pa lang, kita nyo, ako na pastor dito. Ganon ka nag-testimony, no? Ang bangis mo rin, eh, no? Ano pa lang, tinan nyo, ano bang commitment mo? Ano ko eh, parang ano eh, napaaway ako kahapon, pero salamat talaga kay Lord. Shoutout sa'yo, ang pangalan nun? Ha? Marco, shoutout sa'yo Marco, kung nanonood ka man ngayon. Diba? Ngayon ano ka na, nagpapasalamat ka sa Panginoon. Pero alam nyo ba, there's nothing wrong with that actually if sumunod ka sa pacing ng Diyos. Team Focus, teenagers, makinig kayo ng maigi. Maraming nagmamadali sa kanilang commitment nang hindi na-enjoy yung process and they pursue or they march towards their commitment using their own pacing, mapapagod ka. Mapapagod ka. Alam mo kung bakit, Sir Dominic? The danger of it is this. Kapag sinunod mo ang pacing mo as you march towards your commitment, babagsak tayo doon sa sinasabi ng ating mahal na pastor na ang goal, mamimiss mo. What is the goal? Yung mag-breathe ng attachment sa subject of commitment, which is the Lord. Kasi katulad dito sa ating binasang verse, rest in the Lord, wait patiently for Him. Who is the Him na tinutukoy dyan? The Lord. Now, if He is the subject of the word patience dyan, then who is the subject of your commitment as you march towards your commitment? The Lord. Kaya dapat sino ang masusunod if He is the subject of your commitment? Sino ang masusunod sa pacing? The Lord. Gani. Simple, di ba? Di ba ganun lang naman kasimple? Kaya nga ang kailangan team focus, don't rush your commitment kasi ang pinakamahalaga na una mong makita doon sa comment ng ating mahal na pastor is the word involvement. Kasi yun yung magbi-bridge ng attachment eh. The more you involve yourself in your commitment, it is very impossible na hindi yan mag-breed ng commitment. Kaya nga ang pinakamaganda para lumabas ang involvement on your commitment, wait patiently for Him. Hayaan mo na Diyos, be still, hayaan mo na manguna, okay, kaya nga nag-commit ka na eh. Umaga pag sinabi ko, Sir Dominic, sa'yo na yan. Kung papainumin man ako ng malamig na tubig ni Sir Dominic, sa kanya na yun. Okay. Lamig kung papainumin niya man ako ng malamig na tubig, dahil gusto ko ng malamig, pinaparinggan ko lang. Para mapainom niya ako, kung papainumin niya pa ako, doon sa ibinigay ko, nasa kanya na yun. Siya ang may control nun. I give it to Him eh. Yes, sir. Yes, sir. Wala na ako dun. No, kung hindi niya naman ako papainumin, hindi ko siya pwedeng sabihin, ang damot mo. Hindi ko siya pwedeng ganunin. Binigay ko eh. Diba? Na kung meron man siyang gustong gawin sa tubig na yon para maabsan yung aking pagkauhaw, siya bahala dun. Yes, sir. I will follow whatever He will says. Eto, sige, inom ka, kalahati lang, kasi pag tinodo mo yan, magiging bloated ka, may gagawin pa tayo mamaya, mahihirapan ka. Kapag hindi ako sumunod doon at itinungga ko yan dahil malamig, masarap, pag may ginawa kami, mabagal ang aking takbo, mabagal ang aking lakad, malaki pa ang tendency na magsuka ako. Excuse me sa mga kumakain.
Oh, di ba? Malaki pa ang chance ang maging ganun ako. Bakit? Hindi ako sumunod sa pacing niya eh. Sinabi ng kalakalahati lang. Di ba? Kaya nga itong ang point ngayon, team focus. As you march towards your commitment, wait patiently for the Lord. Amen. Let God control your commitment so that you can involve freely on your commitment. At kapag nag-involve ka ngayon, sabi ng ating mahal na pastor, that will breed attachment to the subject of your commitment. Amen. Ang ganda, di ba? Ganda. Kapag ang nasunod sa commitment mo ay ang Diyos. O, tignan nyo, team focus sa inyo. Yan ay pagpapakita ng, ano yung pangalawang word kung talagang nakikinig kayo? Professionalism and? Daddy? Discipline. See that? O, professionalism and discipline. Yan dalawa na yan makikita kapag nasunod mo to. Amen. Alam nyo, itong pinag-aralan natin ngayon, napaka-importante nito as you march towards her. Sir Dominic. Amen. Alam mo sir, ang ganda po ng shinare nyo po ngayong gabi. And alam mo yung focus, naalala, habang nagtuturo sa atin ngayon si Sir Maki, may naalala ko yung tinuturo ko sa klase namin sa Composition 1B. Shoutout mga first year. Wag tayo yung, sa tinuturo sa kanila, wag kayong masanay na puro kayo kopya. Huwag kayong puro kopya. Alam mo, ang galing mag-English. Kala mo, compose niya talaga. Huwag tayong masanay na puro kopya. Kasi pag puro tayo kopya, hindi tayo makaka-relate sa tinuturo ni pastor sa pulpito na ang sarap mag-aral ng Biblia. Ito yan, team focus. Kaya ko po naalala yun kasi sinabi ni Sir Maki kanina, yung stolen valor. Kaya maraming tao na nagpapanggap na sundalo kasi nakikita nila ang taas ng respeto, ang taas ng paggalang sa kanila, yung benefits, nakikita nila. Kumbaga, alam mo yun, yung parang pakiramdam nila, ibang tao sila. Pero yun yung team focus stolen valor, ginaya lang nila, kopya lang. Hindi talaga sila yun. Kaya nga, stolen. Yes. So, ang naisip ko po doon team focus, kaya maraming team focus ngayon hindi nagiging professional dinadaan sa madali. Ayaw natin pagdaanan yung napagdaanan ng sundalo na yun. Kaya siya nirespeto ng ganun team focus kasi may pinagdaanan siyang training. Nakagaya mo ngayon team focus, bago ka maging professional, may pinagdadaanan muna tayo. Sabi ni Pastor, kaya ang ganda na sinabi kanina ni Pastor yung commitment, ang nakapaloob yun sa involvement. At pag nag-involve ka, makakasama dun papunta na yun sa attachment. Amen. And kaya ito yung team focus pag puro ka pagmamadali, pag puro ka kopya, team focus, puro ka pagmamadali, hindi ka magkakaroon ng attachment. Kaya pakiramdam mo, dali lang naman pala nitong itong ginagawa. Kunyari, ministry. For example, ministry. Kunyari, nandiyan ka sa ministry, sabi mo, dali lang naman pala ng ginagawa ko Ang dali lang pala ng ginagawa ng choir, kakanta ka lang, ganto, ganyan. Pero hindi natin naintindihan team focus. Kaya maraming member ng choir na lumalago sa kanilang ministry. It's because meron silang attachment. Meron silang involvement na iniisip at ginagawa ng maraming team focus ngayon. Puro na lang kopya. Puro na lang pagmamadali. Hindi na pagdaanan yung training. Wala silang discipline. Kaya pagdating ng Friday, magpapaalam kay Pastor, sensya na po kasi may sore throat po ako. Wow. Sore throat. Di ka kakanta sa choir dahil sa sore throat. Marami pa. Hindi lang sa ganyan ministry team focus. Kaya hindi natin kayang panindigan yung ating commitment. Kasi in the first place, ang nasa isip natin, wow, kumakanta si Sir Maki, makapagsabi nga rin kay Sir Maki, Sir, baka pwedeng sumali sa choir. May boses naman daw sa konti. Ay patay. Kaya akala natin madali lang yung pagpasok sa ganyan or rather sa ating topic ngayon, commitment. Kaya akala lang natin ang daling pumasok sa isang commitment na yung akala natin madali lang tapusin. Kasi nakikita na natin yung mga kasama natin sa church, wow, si Sir Wangwang ganito na itsura sa ministry. Pangit pa din. Wow. Dati ang tawag ko lang dyan, Wangwang. Ngayon, Sir Joshua. Dati tawag ko dyan, Wang. Ngayon dinagdagan ko ng Buwang. Di ba, I hope naintindihan sinasabi ko, team focus. Huwag tayong magmadali sa ating growth. Yun yung tinuturo sa atin ngayong gabi. Rest in the Lord. Wait
patiently for Him. Kasi pag minadali natin yung ating growth, parang yung mga parang yung mga prosthetic na mga nangyayari sa labas. Yung tag nito, hinahati nila yung legs nila tapos i-extend nila para sabihin nila na tumangkad sila pero hindi, operado lang pala. Oh, pero pag natulak mo na, ayun, lampa. Ang dali lang palang mabali ng buto. Ganun yung mangyayari sa ating Team Focus. Pag nagmadali tayo sa ating commitment, once na matapos mo yung so-called commitment mo, yun pala, fragile pala, ang dali lang masira. Kasi hindi mo sineryoso, wala kang attachment. Sinasabi ni Pastor. So yan po, Sir Maki. Yung po yung kaya alam mo, Sir Dominic, isa sa mga pinakamagandang tandaan dito. Alam nyo, don't miss the last Thursday. Kanina, binuksan ko yung calendar kasi yun na pala yun. No, last Thursday na pala, next week. No? So tatapusin natin itong dalawang because. Yan, tatapusin natin yan, dalawa na yan sa Thursday. And let's wrap up in conclusion netong topic natin, marching towards your commitment. Okay, so alam niyo ngayon, I want you to focus on that. Na actually, ito kasi, itong dalawa na to, napakaganda na makita nyo muna yung dalawa bago ito. Okay? Kasi pag hindi nyo na i-apply yung first 2 points na ating binanggit regarding this verse, mapupunta kayo dito sa dalawang ibig sabihin yan. Okay? So, wait patiently nga. Huwag nyo munang aralin. Okay? So sa Thursday na yan. Well, anyways, now I want you to focus, team focus, dito sa ating pinag-aaralan. Now, sabi ko nga sa inyo, marami ng kasing edad ninyo. Ito na lang, Sir Dominic. Let's talk about outside the church. Okay? There are so many young people nowadays, ang laging napapahamak, it's because of rushing things. They want to be this person. They want to be that kind of person. Sabi nga ni Sir Dominic, they want to gain respect. Kaya ang gagawin nila, they will just copy it without knowing kung paano napunta yung tao doon. Tinan mo na lang yung sinabi mo kanina, Sir Dominic. Bakit maraming nagpapanggap na sundalo? It's because of those things na nakukuha, particularly the respect. Okay. You want to gain the respect just like doong tao na yun, yung sundalo na yun. Hindi mo ba alam kung anong pinagdaanan nun? Bago niya makuha yung respeto niya. It's between life and death. To achieve that kind of respect ng isang sundalo, matindi. Dadaan ka sa mahirap na training, and then dadaan ka doon sa point na i-assign ka doon sa isang lugar. Oh, sa lugar na kung saan kayo lang ang may alam. Oh. Sa lugar na yon, i-assign ka na hindi mo alam, na hindi ka pwedeng matulog basta-basta. Oh, na ultimo, pag nalaglag ang plato, kukunin mo ang baril mo. Nasaan? Gagano ka bigla. Dahil hindi mo alam kung anong meron dun sa lugar na yon. Kaya nga, kaya grabe ang respeto. Ang nakalagay sa balikat nila, it's not just only their ranks, but the nation itself. Yan ang bit-bit ng mga yan. Kaya nga, the people are respecting them. Now, if you want to respect, to gain respect just like them, dapat mapagdaanan mo yung proseso ng respeto nila. Oh, bakit? Kasi sila, hindi nila nakuha yun sa pangungopya. Bakit? Anong meron sa pangungopya? Walang professionalism doon. Wala ring disiplina doon. Kaya nga basta-basta lang bili ka nito, bili ka ng ganyan, suot mo, kahit yung plug ng bansa ninyo, nasa kanan mo na ilagay, okay lang sa'yo. Kaya pag sumaludo ka, pula yung naitaas mo. Diba? Baliktad. Kaya nga ganun hindi mo basta-basta pwedeng makuha ang profession. Kaya nga yung sinasabi ko, Sir Dominic, kanina sa pasimula. If you want to be professional, live the life based on what you have learned. Amen. That is professionalism. Yes, sir. Hindi professional ito yung natutunan mo mula sa salita ng Diyos, and you will act like you are nothing, na wala kang natutunan sa salita ng Diyos. Di ba? That is not how you show professionalism when it comes to your commitment. And that's not how you march towards your commitment. Kasi sabi ko nga, mahalaga. Bago tayo nagsimula on the very first Thursday of this month, hindi naman tayo kaagad dumiretso sa verse. Saan tayo dumiretso? Sa word na marching. Kasi nga, gusto ko makita nyo dun yung professionalism and discipline. Yun yung keywords natin, Sir Dominic, sa ating topic. Kahit, alam nyo,
yung verse na yan, doon iikot. Sa dalawang word na yun. Amen. Pag nagawa mo yan, you are professional on your commitment. Kapag nasunod mo yan, you are disciplined on your commitment. Di ba? Disiplinado ka. Kaya nga yan ang pinakamaganda. Ngayon, don't rush things. Sabi ko nga let's talk about outside the church. Ang dami na pahamak na kabataan sapagkat gusto nila maging ganito, gusto ko maging ganyan, gusto ko maging ganito. Okay, sige, nakapanood ka lang. Isang episode pa lang yung napanood mo, nag-Superman costume ka kagad. Oh. Nag-costume, grabe talaga. Ay, hindi, ito yung gusto ko mangyari, gusto ko makilala ko. Pero you fail. Sabi nga ng ating mahal na pastor minsan yung isang bagay, it will lead you to frustration. Diba? Malilid ka lang sa frustration. O, kasi pinilit mo Kakapilit mo, hindi, ito yung gusto kong mangyari, ito yung gusto ko, dapat ganito ako. Dapat I am better than anyone else. Wow. Pako kita sa cross diba? Diba? Yun yung gusto mo mangyari. Okay, gusto ko, better than you, I am better than you, I am better than him, I am better than anyone. Sige, gusto mong ganyan. Sige. Ang tanong, kaya mo ba yung ginawa ng pinaka-better sa lahat ng better? Sige nga. Magpamura ka nga sa labas nang hindi ka pumapatol. Kaya mo? Matalisikan ka nga lang ng laway na hindi sinasadya. Galit ka na How much more yung duraan ka mismo? Excuse me, sa lahat na nagdi-dinner. Di ba? Lahat yun ginawa ng better sa lahat ng mga better. Sino yun? Panginoong Kristo. Lahat yun tinanggap niya. At ano sabi ng Bible? Sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, He opened not His mouth. Hindi siya hindi siya nagsalita, hindi siya nag-talk back, hindi siya sabihin, ano pa yung sinabi ni Sir Dominic? Siya pa ang humingi ng kapatawaran para sa mga taong gumagawa nun. Sabi niya, for they know not what they are doing. Yung ginagawa nila, hindi nila alam yan. Kalain niyo yun? Di ba? Kaya nga alam lahat ng Panginoon yan. Kaya sabi ng Bible, wait patiently for Him. Amen. Amen. Huwag kang, sa salitang kolokyal, relax ka lang, atat ka masyado relax ka lang. Darating ka rin sa commitment mo. Just enjoy the process and let God control your commitment. Just march. Amen. Amen. Just march. Okay? You march. Follow my pacing. Sabi ng Panginoon, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kaliwa. Ganon. XB na yun di ba? Counting na Sorry. Di ba? Sundan mo lang. Pag sinabing kaliwa, put your left foot. Kanan, kanan. Huwag ka maglalakad ng sabay. Pangit yun. Ano ka? Cheetah. Di ba? Pero pasulungkad. Isipin mo kung gaano ka pangit yun, no? Di ba? Walang marchang ganun. Tsaka alam mo, Sir Dominic, ang kagandahan dito. Ito, last na. Habang nagpe-prepare yung ating soloista na boy shoutout. Ito last natin mo, Sir Dom. Alam mo kung bakit sinabi Sir Dominic na wait patiently for Him? Bakit sinabi ng Bible na you wait on the Lord, rest in the Lord and wait patiently for Him? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ng Diyos na habang nagmamarcha kayo papunta ng commitment, ayaw ng Diyos na ma-injury ka. Kuha niyo? Ayaw ng Diyos na ma-injury ka. In short, ayaw ng Diyos na mapahama ka. Kasi dapat pagdating mo sa commitment mo, masaya ka Yes, sir. Di ba? Wow, amen, praise the Lord. Naabot ko yung commitment ko. Na-achieve ko yung commitment mo. Dapat ganun ka kasaya. Hindi yung pagdating mo sa commitment mo, duguan ka na. Ayaw ng Panginoon yan, team focus. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, anak, itabi mo ako na. Sabi ng Panginoon, wait patiently for me. Akong bahala. Akong bahala. Maaabot natin yan. Just follow my pacing. Now, you have learned that. Team focus, narinig nyo yan ngayon mula sa salita ng Diyos. Kaya siguraduhin ninyo that you are waiting patiently for the Lord. Yan ang tatandaan ninyo, team focus. Okay? So, Dominic, last encouragement. Bago natin naalala ko po, sir, yung may nag-share sa akin Sabi, the fastest way to move forward is taking it slow. Yan, naalala ko po yun na wag ka daw magmadali. Tinuro yun sa young people Wag tayo magmamadali kasi pag nagmadali tayo,
masasaktan lang natin yung ating Yeah. sarili. And ang masama pa nun, hindi tayo matututo talaga. Yun. Wala tayong matututunan dyan. Ang matutunan lang natin dyan yung pride natin. Mhm. Kaya Team Focus, time to learn. Makinig at sumunod. Yan ang dapat natin gawin sa ating commitment. Marching towards your commitment. Yan, sir. Yan. I hope that you're enjoying Team Focus, no, sa ating mga natutunan, sa ating mga live viewers, Facebook Live, Google Meet, at dito sa ating, ako natutuwa ako, kahit sabihin natin wala pa sila sa edad, the juniors ay nandito, masaya ako nandito sila. Amen. Kasi naalala ko nga yung ano natin yung pacing ng ano natin, ng pagiging Sunday Schooler. Sunday Schooler pa lang, ang balikatan na sinasalihan namin nila Sir Dominic, ni Sir Jude, at ni B, huwag na natin pag-usapan yung isa. So, 4 kasi kami. Ngayon, 3 na lang. Biyaya ng Panginoon. The brand new boys. Wala nang brand new. Expired na. Ngayon, tingnan mo, ang sinasalihan namin noon, naalala ko, senior balikatan. Kasi wala pang junior. Kailan lang junior balikatan? Tayo nun 2010. Ay, no. 9? Final option? Hindi, yung unang balik. Unang juniors? UFC yun, UFC 2007. 2007. 2007, nagsimula ang unang junior balikatan. After nyan, tama, 2007. So, tapos pagkatapos nyan, doon na nag-start yung junior balikatan. Ang una lang talaga no, puro senior. Kaya paglaki ka talaga dito, paglaking CSI ka, senior balikatan ka dapat. Wala kang junior. Hindi 2 weeks. Hindi 2 weeks. Ako, personally, 1 month and plus pa di ba? Kasi ganun talaga Kaya yan ang tatandaan nyo. Kaya kayong mga ako, masaya ako na nandito sila. At least, at their young age, kung siseryosohin lang to ni RJ, blessing na siya kay mama niya at kay papa niya. Amen, amen. Narinig mo yan, ha? Magkamukha na kayo ni Hartley. Nagtabi pa. Parang yan ang kapatid mo, hindi si Raiden Tatanda mo, pag nagpalit si Jeremiah at si Jero, triplets yung labas Anyways, I hope that you're learning. Yeah. Team Focus. Amen? Amen. Kaya sa lahat ng mga nasa Google Meet, Facebook Live, seryosohin yan. Malungkot ka man ngayon, pero pasukan mo na. Ikaw lang talaga. Wala na tayong magagawa dyan. Sagad na yan. Boy, shoutout, pasok. Good evening, Team Focus! At nagbabalik na naman ang sabi nga po ni Sir Mike kanina, Boy Shoutout! Yan, hindi na po Boy Shoutouts. Kasi ngayon, isa na lang ako, sir. Sabi niya nga binibigay na po yung manobela daw sa akin. Ayan. So, shoutout una sa lahat sa'yo, Sir Steven. Alam ko nanonood ka. Ay, sorry. Wala. Sabi nila Hindi, joke lang. Good evening po sa iyo lahat. Good evening sa ating mga nanonood sa Facebook Live. Ating mga live audience at Sir Maki, Sir Dom. Good evening po sa inyo lahat. At unahin na po natin na shoutout ang ating mga first-time visitors. Ayan, ngayon po meron tayong 6 na first-time visitors. 2 po galing sa Pasay West, sa Libertad, si JC at si Vinker. Yan. At isa po sa Manila West, dyan sa Imelda Station, si Anessa Mansalapuz. Yan. At galing din po dyan sa Cavite, sa East Family, si Antoinette Mendoza. Yan. At meron din po tayong 2. Galing po sa CBBC La Union, kina Sir Jao. Ayan, nandyan po sila sa Google Meet. Si Brother Prince at si Brother Nathaniel. Amen, amen. Nandyan po daw sila Google Meet ngayon. At yan, si Brother Prince at si Brother Nathaniel, nakikita nyo po sa ating screen. Diyan po sila sa La Union. Amen. At shoutout ko na rin po yung mga nandito na individuals na nag-send ng pictures. Ayan. Si Rica May, si Queenie, si AJ, si Rai Joyce, si Ruth, ang Panyergo Sisters, si Kezaya, si Janelle, at si Sir Ruben. Yan. At yun po yung ating mga shoutout dito. Tingnan po natin yung ating Google Meet. Pero bago yan, back to you, sir. Yan. Sorry, sir. Sorry. And sa lahat ng mga nasa yan, i-Google Meet nyo muna. Amen. Kaway muna sa lahat ng mga nasa Google Meet. Buksan nyo yung camera nyo. Open ang camera. Yan. Open cam tayo. Open cam. Ay, batiin muna natin yung ating mga stations. Yan. Amen. At lahin natin yung yan sa taas. Yan. Yan. Ang isa sa mga stations ng ating area. Yan. Kaway-kaway. Sino? Charity. Sino? Yan. Yan po si yung like for a Like man? like for a cause. I hope na like nyo na po. Hi, Marivic Ma'am Marivic. Albasin Baga. Siya po Ayan yun. po. Yan. Yan. Ma'am, kaway-kaway, ma'am. Kaway-kaway. Para makilala na. Yan. And next station natin. Next. Uy.
Sino yan? Yan, yan. Pinagbuklod Station. Hello sa inyo. Kaway-kaway kayo. Yan, mukhang yan. At saka ganun din kayla Aryan Joy. Tenerife. Yan, kaway-kaway muna, kaway-kaway. Yan. Yun, naghang sila. Pinakaway. Yan, thank you. Meron pa ba tayo? Kanina may marami pa eh. Saan ba yun? Mga estasyon. Si Chanel, yan. Joe. Yun. Amen. Brother Joe. Yan, kaila Brother Joe. Yan. Yes, sir. Hello. Yan, at kita nyo naman, yun, masaya sila. Oh. Kaway-kaway. Hello Taas po. ang kamay, iwagay-iway, sulong mga kapatid. Yan, okay, thank you. Next. Yan, saan daw? Oh, boom. Hey! Up, give it to the mind. Oh, di ba? Sumabay sa tugtog, di ba? Ay, ka sa'yo eh. Yan, yun oh. Pak! Thank you. Yan. Teka lang, de pata yan. 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 At kay Sir Ruben na nagtatrabaho. Sir, ang opisina, sir, ni Mayor. Shoutout, sir. Pakisabi kay Mayor. Tatakbong mayor yan. I love Tagi. Tatakbong Yeah. mayor yan. Busy siya. Nagahang pag pag pinipin natin, sige, wag mo na ipin. Di natin pati yung pin. Yan. At kila Jeric pala yung kanina. Yan. Mandaluyong. Yan. Meron pa yun wag mo na ipin. Sa Pasay West. Kanina ba yan? Ma'am Lea. Yan, kay Ma'am Lea. Yan. Kaway-kaway. Kasi pag pinipin, tumitigil. Di namin alam kung dito sa atin siguro yan. No, yung problema. Yan. Anyways, meron pa. Kanina pa. Kay Brother Nelmar. Yan. Pasay West din yan. Yan. Kaway-kaway din yan. At of course, kanina nabati na ni Brother JJ from CBBC, Yan, CSI La amen. Union. Yan, kila Sir Jao. Yan. Hello po sa inyo. Sina Amen. Daniel. Okay, at ganun din. Meron pa ba? O kaya sa lahat ng mga nasa Google Meet, kaway-kaway muna ulit. Yan, kaway-kaway. Hi. Yan, thank you for being with us dito sa ating Staying Alive Team Focus program. Okay, Amen. magkita-kita tayo next week. Yan, kaya, and of course, syempre, ganun din, kasama rin natin yung pakaway natin ulit, yung ating mga juniors. Live studio audience, yun! Yun, oh. Yun, May kaway-kaway. tago sa May camera. na-ako full chat May yan. na-ako. Yan. Grabe yung Yan, ano yan. natin. Yan, parang hindi na kayo kompleto, no? Nawala na yung Power Rangers. Nawala na eh. Naubos na. Oh, yan. Okay. So, kaya, ayan, mga kapatid, kaya sa lahat ng mga nasa Facebook Live din, maraming salamat. Thank you for being with us. Baka gusto mong ibalik na sa amin, pwede rin naman. Okay lang, di ka magagalit. Yan. Yan. Kaya, I do believe na bawat isa ay nag-enjoy sa ating topic, marching towards our commitment. And tuloy-tuloy tayo. At meron pa tayong dalawa na natitira. Okay? And sa lahat ng mga nasa Team Focus, kung pwede na nandito kayo on the very last Thursday of the month, wala namang masama. But I don't want to force you kasi naiintindihan ko, kunyari may project kayo, kaya tumito na lang kayo. Yes. Kala nyo, ha? Kala nyo. Tama. I would like to Experience. challenge everyone. No? Yes, sir. Yes, sir. Sa lahat. Shoutout din sa mga Team Focus leaders. Maganda na not much, but maganda kung makakapag-fellowship kayo. Pero importante na magpaalam sa magulang. Okay? Amen. At shoutout din sa mga area leaders na nandiyan dyan. Let's challenge our young people to be here on the last Thursday. Let's enjoy the last Thursday of the Yes, month. sir. Okay? So, kaya abangan ninyo yung mga susunod pang programa ng Team Focus. And let's just continue to march with professionalism and disciplined life towards our commitment. Amen. God bless you all, and we will see you on the next episode of your favorite program every Thursday night. This is Staying Alive. God bless you all, brethren.